Naninindigan si Senate President Francis Escudero na sa July 30 na posibleng maumpisahan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya ng House of Representatives. Posible ring tumagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ang pagsagawa ng paglilitis sa Vice Presidente ay maaaring masabay sa budget deliberation para sa 2026 proposed national budget ng Kongreso. Kabilang sa pangunahing mandato ng Kamara ang pagbusisi at pagpasa sa panukalang pondo ng pamahalaan. Ayon naman sa isang House leader, hindi hahadlang ang impeachment trial sa 2026 budget deliberations. May mga opisyalis tayo, may mga congressmen tayo na nakatutok sa impeachment. Meron naman tayong mga congressmen na nakatutok sa budget at meron din naman tayong mga congressmen na nakatutok sa ibang mga gawain ng Kongreso. So tingin natin hindi naman ito maantala. Inaasahang itatransmit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ang panukalang pambansang budget para sa 2026 pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA nito sa July 28. Samantala, kumpiyansa naman ang mga kongresista na maglalabas ng pabor na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon kontra impeachment na inihain ni VP Duterte. Naniniwala rin silang naaayon sa panuntunan at sumunod sa proseso ang reklamong ibig magpatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Confidently, I can say na wala pong nilabag ang House of Representatives o kung ano man ang nababato or minsan nga parang counter na lang yun para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Confident po ako na hindi naman po magiging hadlang ang mga to sa impeachment. Nakita naman natin na talagang maingat na sinunod ng Kongreso ang proseso at talagang tinignan nito ng maayos, pinag-aralan maayos kung paano gagawin at susundin ang mga batas patungkol sa impeachment complaint. Pino na rin ng mga ito ang paghahain ng kampo ni VP Duterte ng petisyon sa Korte Suprema na anila ay delaying tactics umano. Dati nang sinabi ni VP Duterte na noon pang nakalipas na taon nito pinaghahandaan ang impeachment laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.